Dalawang sikreto dito sa pagpaparami ng manok. Maraming manok, equivalent din yan sa pera. Dapat talaga, number one, mag-invest sa incubator. Hindi naman sa sinesiraan ko yung natural na pag-hatch, which is yung paglimlim. Pero mabilis talaga yung pera dito sa pag-i-incubate. No? Kasi nga, sabay-sabay silang napipisa, secured yung itlog. Yun yung kinagandahan dito. Yung problema kasi kapag nagpapalimlim tayo, minsan po no, may mga itlog na naaapakan ng mga inahin. So yung mga itlog na yon ay pwede pong mag-cracks. And kapag nag-cracks yun, may mga dugo-dugo yun, malansa. And kapag nakadapo yun sa yung malansa na yon na parte, no? Nakadapo dun sa healthy itlog, papasok yung mga bakterya dun sa pores mismo, no? Ng ating mga healthy na itlog. So kapag ganun po, pwedeng mamatay lahat ng similya dahil nga na-toxic na sila. Tendency doon, walang napipisa. Yan, no? At mabaho. Yun yung problema doon. Babaho sila lahat. Yung isa din sa paglilimlim, no, nakagawa tayo dati ng natural incubation. Meron tayong video noon dito sa YouTube natin na gumawa tayo ng natural incubation. Ginamit lang po natin ay mga inahin. Pinalimliman natin sila sa isang kulungan na lahat sila naglilimlim. Problema lang, yung problema, no, ay kapag kumain na po sila sabay-sabay, hindi na nila alam kung saan yung ibang manok, no, hindi nila alam kung saan sila babalik na pugad. So yung isa, yung isang pugad, wala nang inahin, andun na sa isa pang pugad. So dalawa na sila dun sa isang pugad, minsan tatlo pa. Kasi nga, yung ano naman talaga, yung parang low IQ kasi itong mga manok din natin, no? So kailangan talaga na kapag nagpalimlim sila, no, kalayuan yung distansya. So, kailangan natin ng medyo malaking area kapag nagpalimlim tayo. At it takes time na kapag nagpalimlim po tayo. Ang inahin po na may itlog, tapos siya na po yung nagpapisa, no? May ano na po yan sila. May parang nagband na kumbaga sa kanyang mga sisiw. Kapag ganun po, medyo mahirap na po yung ihiwalay. Yung mangyayari kapag ganyan, kapag hiniwalay natin yung inahin tsaka yung kanyang mga sisiw, no, pwede silang ma-stress and pwedeng mamatay yung sisiw. Yan. Yung inahin naman, kapag ganun yung palaging ginagawa natin sa kanya, no, pwedeng mabaliw din po yung inahin. No, may experience na ako dyan dati. Ilang inahin ko, yung ginanyan ko, no, kada magpisa, kunin ko lang yung sisiw. Yung problema, parang nabubuang yung ano natin, nababaliw yung ating mga inahin. Yan, at hindi katagalan, pati yung sisiw nila at saka yung itlog, no? Pati sisiw, talagang kinakain na rin din po nila. Yun yung problema kapag ganun, parang ino-overuse natin yung ating inahin, no? Darating yung time na magbibisyo yung ating mga inahin. So, mas maganda itong incubator. Maggastos nga, mahal nga siya, pero madali lang naman mabawi yung puhunan dito sa incubator. Kasi isang set na po, no, 25,000 kapag dito kay Budix tayo nagpagawa. At yung warranty niyan, lifetime warranty. Yan, no? Yung maintenance. Yan. At ito lang, no, isang setter at saka isang hatcher na. Yan. 324 yung isang ganito kalaki. Yan, malaki din yung incubator. Ito isa. Ito naman 548 kung di ako nagkakamali. Mas malaki to. Ito ginagamit ko lang to kapag may maraming orders at saka nagtitipid ako sa kuryente. Kasi nga isang incubator lang yung ginagamit natin. Malaki yan, no? Yan, fully automatic. So itong setup naman, 324 egg capacity. Yung hatcher naman na include sa 25,000 ay 300 eggs yung pwedeng malagay. Yan. So sa akin, hindi ko nang pinupuno para hindi din crowded yung mga sisiw natin. At isa pang kinagandahan, no, itong mga itlog po na ito, maganda yung fertility, maganda yung hatching rate. Dahil din po yan sa feeds and vitamins na ginagamit natin. So, feeds na ginagamit ko sa mga breeders, yan, Gallimax 21, tsaka B-Pro 4000. No, dalawang brand lang. Minimix ko po yan para hindi po magsawa yung mga manok natin sa lasa ng kanilang feeds. May dalawang choices sila. And kapag weekends, minsan nagbibigay ako ng crack corn. No, kaunti lang. Pampagana lang kumain ng ating mga alagang manok. Yan. And ang crack corn kasi maganda talaga, the best grains
na para sa ating mga alagang manok. Yan. So, yung laman ng incubator natin ngayon ng mga itlog, no, hindi po yan puno yung incubator natin kasi nga hindi ko pa nalagyan to. Nasa ito, mahigit 1,000 itlog, no? So, maganda, no? Mabilis lang. Every 5 days, minsan 7 days kapag maraming order ng buyer, 7 days yung pag-iimbak ko ng itlog. Tapos sabay-sabay na pipisa yan. Yan. Para isang batch lang at isang bakunahan lang. Yan. Sabay-sabay lang sila. So, ganun yung kinagandahan dito sa pag-i-incubate. At syempre, yung isang sekreto ko rin, feeds and vitamins. No? Laging tandaan, yun po yung tutulong sa atin sa pag-asenso dito sa pagmamanok. Incubator, feeds, and vitamins ng ating mga alaga. Yung sinasabi ko pong mga procedures, no? Pwede po yon sa kahit anong klase ng manok, kahit anong breed. Yan, dito ko pala tinatago yung mga malalaking manok natin. Yan. So, meron tayo dito yung anak ni Sasuke. So, hindi ko kasi ito pwedeng i-focus lang sa YouTube dahil binabawalan tayo ng YouTube sa mga ganitong klaseng manok, no? Itong siya mo. Yan. So, hindi ko lang alam kung bakit napaka-stricto ni YT pag ito yung topic natin. So, ito yung anak ni Sasuke. Yan, si Itachi. Sobrang ganda nito. Ito naman yung anak ni Kronos, yung isa nating broodcock na sobrang laki. Ito naman yung kanawa, yun, no? Ano yan? PB line. Ito naman yung King Arthur na bloodline. So, sa King Arthur na bloodline natin, meron tayo dito. And medyo dumidilim na kasi. Busy kasi kapag umaga, no? Hindi tayo makapag-vlog agad. Ito yung ating King Arthur na bloodline, si King Luffy. Yung pinakapapa naman nila, itong si King David. So, may schedule to sila mamaya sa mating natin, no? Yan, pagkatapos ng vlog natin, mayroon silang mating na ka-schedule. Yung mga broodcock na muna ipapakita natin. At ito yung ating dumbo-dumpo na si Kronos. Ito, kita nyo lang yung paa niya. Power talaga to. No? Napakagandang klaseng manok. Yan. Super gwapo. Yung King Arthur na bloodline tsaka Dumbo, halos same lang naman sila. May mga pinagkaiba lang sa forma. Ito yung naglilin nating Dumbo. Yan, pero nakapag-mate na yan. Yan, ito naman si Juliana. Napakaganda. Kita yung muka. Yan. So, ito sila sideline ko lang to. Yan. No, kasi nga, ito yung pang-collection ko. Ito, Dumbo to. No, direct ito sa maker talaga ng Dumbo. Yan. Kung white shamo naman yung hanap ninyo, syempre meron din po tayo dito. Yan. On-breeding na rin din yan. Nakapakalakas mga itlog nito. King Arthur bloodline natin. So, ito mga 1 month old, 2 months old. Yan. 1 month old, hindi ko pa pinababa. 2 months old, pataas. Binababa ko na yung mga ganitong klaseng manok natin para ma-exercise nila yung katawan. Ito po, malapit na rin ito magamit dahil ongoing to 6 months old na po ito. Yan, matangkad, no? So, 5 months old pa lang po ito. Yung tangkad nito is halos doon na kay Kronos. Yan, tatangkad pa to dahil nga batang-bata pa. Wala pang tahid yan. Napaka-pogi. Mga sisyo nito, medyo marami-rami na rin yung sisyo natin. Yung iba naglalaro. Yung itim na yan, Shamu Native yan. Ititest ko kasi yung lasa ng Shamu Native kung masarap ba. Sigurado masarap yan. No, kasi nga, may native din po na lahi. Yan. Napakatangkad, oh. Yan. Kapag kaya po yung abutin yung dulo sa murang edad pa lang.